week, we learned about Abraham, kung paanong binigyan siya ng choice. Actually, nagkaroon ng choices doon. Whether to choose yung masaganang Jordan Valley, well-watered, hitik na hitik sa kagubatan, or yung Canaan na kung saan doon nais ng Diyos si Abraham. It was a tough choice. Sino ba naman ang pipili ng disyerto over kagubatan, di ba? But because Abraham decided to obey the Lord, he chose Canaan. And of course, Lot chose yung Sodom. Yun ang pinili ni Lot. And alam nyo po, may mahalagang lesson sa bagay na yun. Your future depends on your choice today. Kung anong pipiliin mo ngayong araw na ito, halimbawa, pinili mo na unahin si God, then that will determine His blessings in your life. His guidance and blessings and favor, those are all dependent on our obedience to Him. Pag tayo'y hindi consistent sa pagsunod sa Panginoon, then baka yung blessing niya mag-fluctuate din, di ba? So maganda yung nilalaban mo di ba? Alam niyo ba yung lampagsamba tuwing linggo isang digmaan na, personal na digmaan niyan sa marami. Lalo't masarap matulog, lalo't malamig ng panahon. Pero pag nilaban mo yan, umasa ka na yung mga pagpapala ng Diyos ay ibibigay niya naman sa iyo. Pero kung binabaliwala mo yung araw ng pagsamba, then don't wonder, huwag magtaka pag si Lord, hindi ka rin number 1 sa kanyang blessing. Okay? How do you handle life successes and victories? Paano mo i-handle ang tagumpay? Alam po ninyo, kung merong nakakatakot sa buhay ng isang tao, hindi yung panahong siya'y dumadaan sa pagsubok, hindi yung panahong siya ay walang-wala, hindi yung panahon siya'y nagdurusa o may pinagdaraanan. Ang pinakadelikadong parte ng buhay ng isang tao ay pagka siya ay nagtatagumpay. Alam niyo kung bakit? Kasi ang daming tao, pagka siya'y successful, pagka siya'y nananagana, nako, doon naman lumilitaw yung tunay na pagkatao niya. Minsan, nagkaroon lang ng konting pagpapala, lumaki na ulo. Nagkaroon lang ng konting kaalaman, yumabang na. That's the human tendency. Yan ang dapat nating binabantayan sa ating mga sarili. Kung papaano natin i-handle ang sarili natin, kung tayo'y matagumpay, naging successful, nakamit ang ating gustong kamtin, o tayo'y finally nag-grant yung ating desire. Because those moments are most of the time used by the enemy to destroy us. Paano ka ba naman ibabagsak ng dyablo kung nasa baba ka na? Di ba? Ang gustong-gustong patumbahin at pabagsakin ng dyablo yung mga taong nasa taas, yung mga taong matagumpay, yung mga taong nagsosoar high sa kanilang success. So be on guard, believers. If you are successful and if you are an achiever and if you are progressing in your life, if you are prospering, make it sure not to forget the Lord. So ang pag-uusapan natin ito, honoring God in victory. Papaano pararangalan si God kapag ikaw ay nagtatagumpay? Alam nyo, may mga tao pagka may kahilingan sa Lord, Lord, bigay mo to. Pag pinagkaloob mo, Lord, pangako ko, magtatapat ako sa iyo. Ilang Kristiyano na, ilang panalangin na ang ginawa mo na magtatapat ka sa Lord, magiging faithful ka na, gagawin mo itong pinapagawa ng Lord. Pagka ipinagkaloob niya yung hinihingi mo, ano nangyayari? Nga. Di ba? Asa na yung pangako mo sa Lord? Minsan may mga Christians kaya ayaw umatin ng mga Bible preaching na expository. Kasi
feeling nila para daw palagi nalang guilt trip. Alam niyo, yung issue kaya yung iba umaattend na lang doon sa mga churches na puro feel good, puro mga felt need ang ina-address, puro palaging hinahaplos yung tao para ikino-comfort. Tama naman yung ini-encourage, kino-comfort. Pero, if a preaching does not address your personal problem, your problem when it comes to your discipline in your Christian life, your issues about sin, then binobola ka lang nun. Kaya nagsisiksikan minsan yung mga churches na ang preaching puro motivational Kasi yun ang gustong marinig ng tao, ayaw niya nung ina-address, sinisita siya pagdating sa kanyang kasalanan. Pero alam niyo ba, si Lord, nakikita ng Lord yan Hindi tayo pwede magplastikan. For example, kung may pinangako ka sa Lord, anong dapat mong gagawin sa pinangako mo sa Lord? Tingnan yung sinabi rito sa may Ecclesiastes. Chapter 5, dito sa may verse 4, itong sabi ng Panginoon, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. As a Bible yan tuparin ito agad. Paano yung mga nangakong hindi tinutupad? Ay, nasaktan na naman ako, kaya ayoko marinig kay pastor. Hello, binabasa ko lang ito. Bakit? Kasi pag hindi mo tinupad, tingnan mo sinabi rito verse 5 ng Ecclesiastes 5. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Si Lord yan. Hahanapin ng Lord lahat ng pinangako mo sa Kanya, lahat ng kinumit mo kay Lord, hahanapin niya sa iyan. Kaya minsan may mga Kristiyano daw sila, pero parang walang kabuhay-buhay ang kanilang buhay, walang kasiyahan, walang kapayapaan, palaging stressed out. Bakit? Hindi marunong tumupad sa pangako. Isipin mo, sino ba kausap mo nung nangako ka? Hindi naman ordinaryong tao lang, si God. And until you understand that you are dealing a terrible, holy, powerful God, you will keep on committing promises and breaking it. Sabi ng Lord, kung mangangako ka, tuparin mo. Kaya mahirap, lalo sa katulad namin mga pastor, mahirap pagka nagsuko kami ng buhay, talagang all out yan. Hindi pwede yung pagka dumadaan na sa pagsubok, magkikwit muna sa ministry. Hindi pwede yun. Di ba? Wala lang atrasan. Di ba? Ganun ang commitment, walang atrasan. Hindi pa pwede yung back out muna. Di ba? Alam mo, nahirapan ka lang sa ministry. Ay, ayoko na, nahihirapan na ako. Quit na ako dyan. Anong klaseng pastor yun? Di ba? Dire-diretso lang. Di ba? Kasi ang pahinga natin, I hope, minsan may mga ganon na cases. Minsan, inintend ni God na ang blessing mo doon na sa taas. Ang pahinga mo sa taas na. Pero dito, digmaan. Kasi you are on a mission. So, you are not supposed to play in this world. You are not supposed to be playing jolly and enjoying the things of this world when God has a task for you, when you have a given mission. Pag-aralan natin, papaano ba hinandle ni Abraham yung tagumpay na kanyang nakamit. Minsan doon tayo bumabagsak pagka nagtatagumpay na tayo, pag nagsasucceed tayo, doon tayo bumabagsak. Hindi tayo ibabagsak ng dyablo pagka tayo bagsak na, pagka nasa mataas na lugar ka na, nakamit mo na yung success mo, minsan doon ka ibabagsak, itatapple down ng dyablo. Now, tatlong bagay pag-uusapan natin dito regarding honoring God and victory. Dito from the passage of Genesis chapter 14. Dito sa may verse 1, sabi rito, una, the reign of tyrants, ang paghahari ng mga masasamang tao. During the time of Abraham, masyadong barbaric pa mga tao noon, di ba? Kumbaga, parang tribes pa noon May mga tribes dito, may mga king sila, and then, palaging may tribal wars na nangyayari. Now, during this time,
Sabi sa verse 1, in the days of Amraphel, king of Shinar. Yung Shinar po, by the way, ay isa sa mga pangalan ng Babylon. Shinar, Mesopotamia, Iraq, modern day Iraq ngayon, pangalan po ng Babylon yan. Now, dito, si Amraphel na hari ng Shinar, probably this took place during the Middle Bronze period. Okay? Or after Middle Bronze. Mga ganong period po nangyari ito. Kasama niya, sino yun? Yung mga hari, sino yung mga hari na to? There was an axis of tyrant kings. Who are these kings? Si Amraphel, king of Shinar. Si Arioch, king of Elasar. Si Kedorlaomer, king of Elam. At si Tidal, king of Goim. 4 na hari ito. Axis of 4 kingdoms. Sabi dito sa verse 2, these kings made war. Sino kinalaban nila? With Bera, king of Sodom. Sodom is also a kingdom. Bersha, king of Gomorrah. Shinab, king of Adma. Shemeber, king of Zeboim. And Zizowar, king of Bela. So, 5 hari against 4 tyrant kings. Verse 3, and all these joined forces in the valley of Siddim, o yung tinatawag ngayon na Dead Sea, Sea of Salt, tayo ng tawag sa Old Testament. Kaya tinawag na Sea of Salt yan or Dead Sea, dahil itong Dead Sea, ang pinakamaalat na dagat sa buong mundo. Sa sobrang alat niyan, hindi ka malulunod kahit hindi ka marunong lumangoy. Sino marunong lumangoy? Kahit hindi ka marunong lumangoy, hindi ka malulunod sa Dead Sea. Bakit? Pag jump mo doon, pag dive mo doon, lulutang ka lang na gano'n. Para ka may salbabidang hindi nakikita. Anyway, so sabi rito, doon sila nagdigma sa parting Dead Sea. 12 years. So, sinasabi sa verse 3, mayroong digmaan. Later on, yung digmaan yan, sinabi pa sa mga susunod na mga verses na pag-aaral natin. Bakit nagkaroon ng digmaan itong grupo ni Kedorlaomer against these 5 kings dito sa may bandang Jordan area? Kasi po, sabi sa verse 4, 12 years they had served Kedorlaomer. Under sila ng ni Kedorlaomer. Kumbaga, pagka ikaw ay sinakop ng isang kaharian, you are being colonized by a kingdom. Hindi man nila wasakin ang lahat, pero you have to serve them. You have to serve His kingdom. You have to pay taxes. You have to give everything that they will demand from you. So for 12 years, nagdusa sila under King Kedorlaomer. Yung mga kings nila parang ginawang puppet na king. But in the 13th year, hindi na nila kinaya. So, anong ginawa nila? Nagrebelde na sila laban sa kay Kedorlaomer. Verse 5. In the 14th year, Kedorlaomer and the kings who were with him came and defeated. Ito pa. So, on the 12th year, hindi na nila kinaya yung kanilang pagiging under ng colony ng King Kedorlaomer, and then on the 13th year nagrebelde sila. So on the 14th year, si Kedorlaomer gumawa siya binuhay niya uli yung kanyang axis of tyrant kings with him, and sabi rito, and the kings with Kedorlaomer came and defeated the Rephaim, Asteroth Karnaim, and Zuzim in Ham, the Emim in Shave, Kiriathaim. Ngayon, sabi ng mga scholars, napapuzzle yung mga scholars dito sa may Rephaim. Yung Rephaim kasi, yung katumbas na salita po niyan sa modern salita natin, ang ibig sabihin niyan, parang ito yung mga giants, mga superpower beings ang tinalo nila rito, which is actually true. During those times, may mga giants po na kung saan they are inhabiting some places. So itong mga giants na to, tinalo ni Kedorlaomer. Just imagine. So makapangyarihan itong kingdom ni Kedorlaomer.
Pat ultimo yung mga tribes, mga kingdoms na may mga higanteng tao, tinalo nila. Magaling na warrior siguro itong si Kedorlaomer. Verse 6, ito pa mga tinalo nila. And the Horites in the hill country of Seir. Seir is the modern day Petra. Yung red rock na yan, na balang araw, nasa biblical prophecy ho yan, na tatakbuhan ng Israel pagka gusto silang patayin ng Antichrist. As far as El Paran on the border of the wilderness. So, nagkaroon ng conquest itong si King Kedorlaomer with his access of kingdoms. And then on verse 7, after nila magkaroon ng conquest, they turned back, bumalik sila, nag-U-turn sila, and came to En Mishpat, or sa Kadesh, modern day Kadesh Barnea, and defeated all the country of the Amalekites and all the Amorites who were dwelling in Hazazon Tamar. So grabe, he keeps on conquering kingdoms and kingdoms upon kingdoms. Nagiging ano na siya, para na siyang si, ano rito para na siyang si Cyrus the Great o Alexander the Great sa kanyang conquest. Verse 8, then the king of Sodom, the king of Gomorrah, the king of Admah, the king of Zeboim, and the king of Bela went out, and they joined battle in the valley of Siddim. Again, valley of Siddim, that's yung area ng Dead Sea. Doon sila nagtipon, at doon nagkaroon sila ng pagkikidigma with Kedorlaomer. So, 5 kingdoms with Sodom, Gomorrah, and his ally kingdoms against 4 kingdoms. Sabi rito, 4 kings against 5. Sino kaya mananalo? Yung 4 na malulupit na kaharian o yung 5 kahariang pinagtatanggol nila ang kanilang karapatan at sarili? Verse 10, now the valley of Siddim was full of bitumen pits. Etong bitumen pits, ito yung para siyang mga para siyang trap. Hindi naman ho siya actually kumunoy, pero merong area doon na pagka hindi mo alam, lulubog ka ron. At ganun nga nangyari. Natrap sila. Itong 5 kingdoms na kumalaban kay Kedorlaomer, hindi nila alam na may bitumen pits doon. And as the kings of Sodom and Gomorrah fled, some fell into them. Hindi nila kinaya si Kedorlaomer, at ang nangyari, tumakas sila. Yung iba na trap na doon, namatay na doon sa may bitumen pits. And the rest fled to the hill country. Punta sila sa bundok, doon sila nagtago. So the enemy took all the possessions of Sodom and Gomorrah and all their provisions and went their way. Yung Sodom and Gomorrah, siguro hindi mo masisisi si Kedorlaomer kasi masamang sibilisasyon to So, pinayagan na rin ng Lord na lipulin ni Kedorlaomer. Diba? And sinamsam lahat and all their provisions and went their way. Eto nga lang, dahil itong pamangkin ni Abram pa pangalan nun, hindi Abram. Si Lot ay dun niya piniling manirahan. Remember, nung nagdesisyon sila sa chapter 13, Uncle, masyadong marami na tayong alagang mga pinapakain ng damo ng mga alaga, mga cattle, mga sheep. Nag-aaway na yung mga tagapag-alaga natin sa damo, nag-aagawan sila. Siguro naghiwalay lang tayo, Uncle. O sabi ni Abram, sige Lot, pumili ka. Kaliwa, kanan, kanan, kaliwa. Sabi ng Bible, and Lot lifted up his eyes and saw the well-watered valley of Jordan. And he chose that place. Bakit? Sagana sa tubig. Mapuno. Lahat ng kailangan nandun. May river pa from Jordan River. And Abram stick to God's calling for him to dwell in Canaan. Sa disyerto sa Abram. Sige, piliin ko ng disyerto. Total, dyan naman ako gusto ng Lord. Mag-i-stay ako dyan.
Pinili ni Lot yun kahit alam niyang masama yung mga tao ron. Masamang sibilisasyon ang Sodom and Gomorrah. Doon uso na ron yung LGBTQIA+. Diyan nga kinakapit yung ano na yan eh. Sa Sodom and Gomorrah. Napakasamang kultura. Pati mga bata pa lang na-involve na sa immoralities na ginagawa nila, sa mga perversions na ginagawa nila. Alam nyo, nakakalungkot minsan yung ganyang kultura nabubuhay eh. Like mayroon akong senior sa Facebook na mga parents nagrereklamo sa school board. Ang ginawa nung isang parent na so happy na pastor, kinuha niya yung libro, textbook ng school na tinuturo sa mga anak nila na nirecommend at pinapagamit ng school board. Binasa niya ngayon. At ang sabing ganon, yung mga binabasa ro na statements talaga namang magagalit ka pag magulang ka eh. Kasi tinuturuan agad yung mga bata nung mga terms of perversion. Kung paano manghihikayat na makipagtalik. At kahit na kapwa lalaki babae, the perversion of Sodom and Gomorrah, the spirit of perversion, nabubuhay na naman. Kaya meron kaming nilalabi palagi. Mahigit isang dekada na naming hinaharang yung maipasa yung SOGI bill niya, kaya hindi napapasa yan eh. Sabi naman nila, kung hindi namin maipapasa sa national level yan, gagapangin namin ang bawat local government. Ang promotor dyan, yung mayor ng Quezon City. Konsehala pa lang siya para dumami boto niya. Kinater niya itong maraming botante ng LGBTQ. Ngayon, siya yung mga nangunguna dyan sa mga programa sa mga yan. I'm not against these people. But, if they will impose their ideology to us who do not agree, malaking problema yan. Sa US ngayon, ang problema eh. Sa ibang bansa, Canada, ewan kung papapasokin dito yan. Anyway, so ginamit na rin ng Lord si Kedorlaomer para lipulin itong masamang kultura na to, na lugar na to. And hopefully, it will be a good start for Sodom and Gomorrah. Ano nangyari? Lalong naging masama. Kaya bandang huli, si Lord na ang gumunaw sa Sodom at Gomorrah. Una, pinalipol niya na kay Kedorlaomer. Ginamit na ng Lord yung masamang hari para itigil yung kanilang masamang kultura. Hindi pa rin nagbago. Lumala. Si Lord naggumunaw sa Sodom and Gomorrah. But anyway, it will be future discussion. Verse 12. They also took Lot na nasa Sodom. Si Lot na pamangkin ni Abraham, who was dwelling in Sodom, at sinamsam lahat ng kanyang pag-aari at tinangay. So the reign of tyrants. Naghari yung mga masasamang leaders, masamang hari. Number 2, the rescue team. Sabi sa verse 13, then one who had escaped came and told Abram the Hebrew. By the way, this was the first time tinawag sa Abram na Hebrew. Abram the Hebrew, who was living in the oaks of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and Aner. These were allies of Abram. So Abram, meron din siya mga kakamping kaharian, kingdom. Sabi sa verse 14, when Abram heard that his pamangkin had been taken captive, he led forth his trained men. So meron din palang army sa Abram, no? His trained man, ilan yung trained man ni Abram? Ilan? 318. At kanilang tinugis si Kedorlaomer. Isipin mo, apat na kaharian. Tapos tutugisin ni Abraham, ilang tauhan niya? 318. Di ba? Ano yun? Suicide mission? Pero dito ka bibilib sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Abraham. Verse 14, sabi niya, so Abraham's team and alliance, his team of kings,
sa Mamre, sa Eshcol, naging kaibigan niya yon. So hindi, bukod doon sa 300 na trained men niya, kinumbine niya pa yung iba mga armies ng kingdom na mga kaibigan niya. There was an alliance between Abram and the other kingdoms, friendly kingdoms with him. Verse 15, and he divided his forces against Kedorlaomer by night. So magaling na strategy si Abraham. His tactical attack. Dapat naman ganon. Pagka konti ka na nga lang, dapat may diskarte ka na kasi konti na nga lang sila, tsaka mas makapangyarihan itong mga, mas malalakas itong kakalabanin nila. Dapat tumakti ka na. So nagtaktika si Abraham. Gabi sila sumalakay. Hinati-hati nila yung kanilang team. Strategize nila lahat. At ang sabi rito, and they defeated them and pursued them to Hobah, north of Damascus. Tinalo nila. Ang galing ng rescue plan nila. Then he brought back all the possessions and also brought back his kinsman Lot with his possessions and the women and the people. Abram's triumph was certain. Nagulat ako kay Abraham kasi nung pinag-aralan natin yung Genesis chapter 13, di ba? Si Abraham, di ba, matatakotin. Takot siya, baka patayin siya ng hari ng Egypt. Pagdating dito, warrior siya eh, no? Alam nyo, kaya lumakas loob niya, siguro natuto na siya eh. Takot na takot siya para sa buhay niya sa Genesis chapter 13. Sabi ng Lord, hindi ka papatayin ni Paraon. Maniwala ka sa may promise ako sa iyo. 'Di ba? Siguro lumakas yung loob ni Abraham because of that. Number 3 and last. The right thing to do. The right thing to do. So after his return from the defeat of Kedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh. So, yung king of Sodom, eto yung tumakbo. Talunan ito kay Kedorlaomer. Nakatakas ito. At nung nabalitaan nung king of Sodom na si Abram ay na-recover niya lahat ng kinuha ng axis of kingdoms ni Kedorlaomer, pinuntahan niya si Abram. Ang maganda naman kay Abram, he knows what to do. He was hospitable to his guests. Sabi niya, sige, welcome po kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo kalaban. Lalo ikaw, nasa iyo yung pamangkin ko nakatira. So, medyo may balita na ako tungkol sa iyo. Kilala kita. Pero kahit na hindi ko gusto yung kultura mo, dahil iningatan mo naman yung pamangkin ko dyan sa lugar mo, okay, welcome ka rito, hindi ka namin kalaban. So he welcomed the king of Sodom. At eto pang isang magandang ginawa ni Abram. He was not only welcoming, kahit na hindi niya kakampi. Diba? Next is, he honored God. Look at verse 18. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. Now, this was the first mention of this Bible character called Melchizedek. Itong si Melchizedek, sinasabing hari ng Salem. And Salem, sabi ng iba, ito raw yung later on naging Jerusalem. Now, si Melchizedek was mentioned again in Hebrews. And this time, when he was mentioned, he is being typified to Christ. Sinasabi ng Book of Hebrews, itong si Melchizedek ang type of Christ in the Old Testament, particularly in Genesis. Bakit daw ginawa siyang type of Christ? Si Melchizedek ay hari, Jesus is king. Si Melchizedek ay priest, and Jesus is our priest, high priest. Si Melchizedek ay prophet, and Jesus is our prophet. Jesus is king, priest, and prophet of our faith. At ganun din si Melchizedek. Melchizedek had no ancestors. And Jesus had no ancestors also. Physically, meron siya, but spiritually, he has no beginning. There are so many striking semblance between Jesus and the king of Salem who is called Melchizedek here.
At ang sabi rito, Abram honored God. Itong sabi ng ni Salem, sabi ni Melchizedek kay Abram, and he blessed, and Melchizedek blessed Abram and said, Blessed be Abram by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And how did Abram honor God? And Abram gave him tenth of everything. So yung pagbibigay dito ng ikapo, hindi pa iniutos ni Moises, wala pa si Moises, pinractice na ni Abraham yung pagbibigay ng portion ng lahat ng meron siya. Sabi nung iba, Abraham gave the spoils of war. Well, probably that's also true. Pero sabi nito, Abraham gave him tenth of everything. I don't know if Melchizedek is the head of their alliance of kingdom. I don't know, pero bagay wala pa nagsasabing Bible scholar noon. Pero since Melchizedek is also a king in Salem, and Abram by default he is also king of his own realm, along with other kings, so probably itong kingdoms na to are in alliance. At dito, king of Salem naman si Melchizedek. I don't know, probably kilala nila at siya yung naglilid kay Abram. We can only speculate kasi masyadong silent na yung Bible about that. Okay? Now, verse 21, and the king of Sodom said to Abram, give me the persons. Sabi, yung taluhan na si king of Sodom, sabi niya kay Abram, bigay mo na lang sa akin yung mga mamamayan ko, yung mga tao ko, sa'yo na lahat ng kanilang mga pag-aari. Look at his honorable gesture ni Abraham. Alam mong ginawa ni Abraham, itong sabi ni Abraham, but Abram said to king of Sodom, I have lifted my hand to the Lord. Ibig sabihin, nagbigay na ako ng aking oath, panata sa Diyos. Mayroon na akong pinangako sa Diyos na kataas-taasan na nagmamay-ari ng langit at lupa, na hindi ako kukuha ng kahit ano mula sa inyong pag-aari, that I would not take a thread or a sandal strap or anything that is yours, lest you should say, I have made Abram rich. Look at Abram's honorable gesture. Alam niya kung papaano i-handle ang success. When he succeeded and defeated Kedorlaomer and his axis of kingdom, tingnan yung ginawa ni Abram. He honored God. Nung nagtagumpay si Abraham, pinarangalan niya si Lord. Inunan niya si Lord na pasalamatan, pinuri niya at sinamba niya si Lord. And as he worshiped the Lord, he honors God's people. Anong ginagawa mo pag matagumpay ka? What do you do when you are successful? When you are victorious? Abraham decided to honor God. And he made some honorable gestures. Hindi siya naging mayabang. Hindi niya kinutya yung hari ng Sodoma. Ay, ikaw, wag ka rito. Umalis ka rito. Baka madamay mo kami. Ikaw, ayoko sa'yo kasi hindi ko gusto. Masamang hari ka. Pwede niya sabihin sa hari ng Sodoma yon. Pero hindi. Naging siyang very statesman pagdating sa kanyang pagtrato sa mga leader sa ibang lugar. Alam niyo, minsan nawawala na yung ganyang respect ng mga tao sa ilang mga leaders. Lalo sa panahon natin ngayon. Halimbawa, yung nananong presidente o barangay chairman, hindi yan yung binoto mo. Yung mga taong hindi bumoto sa mga nanalo, pansinin mo yung ugali. Walang respeto dun sa nanalo. Hindi nire-respeto. My suggestion is this: sino man ang manalo after ng election, irespeto nyo. Bakit?
Kasi niloob ng Diyos na siya manalo. Iba walang respeto eh. Walang galang. Hindi kinikilala. Minsan, ang katwiran, sa Pilipino, ganito lang naman. Kung hindi ka nanalo, nadaya ka. Di ba? Nakakalungkot yan. Yan ang kaisipan ng Pilipino eh. Pag hindi nanalo yung manok mo, dinaya ka. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Now look at Abraham. Abraham respected the leader of Sodom. Bakit? Kasi kahit na hindi niya gusto yung kultura, leader yan. So he was so stately and courteous when it comes to accommodating a king before him. Remember, he was successful. Pwede niyang lait-laitin yun at hindi makakaganti kay Abraham yun. Baka takot pa kay Abraham yun. Pero si Abraham, marunong siya. Hindi niya binastos, hindi niya hinamak yung hari. Makikita natin dito, nung si Abraham ay nagtagumpay mula sa digmaan, when Abraham was victorious, he was humble. May mga taong hirap magpakumbaba pag matagumpay na eh. Minsan may mga tao parang yung linyahan ng Pilipino, di ba? Yung Pilipinong aping-api, tapos nagtagumpay sa buhay. Anong sasabihin niya? Babangon ako, dodorogin kita. Parang pamagat pa ng pelikula eh, no? Hindi. Alam nyo kaya minsan may mga tao hindi pinagtatagumpay ng Lord. Kasi alam ng Lord na sa isip mo na pag ikaw naging matagumpay ka, pag ikaw naging successful ka, gaganti ka. Manghahama ka ng tao. Kukutsain mo yung mga nangutya sa'yo. Revenge. Wala sa isip ni Abraham yun. Yeah. He was so respectful sa hari ng Sodoma. Of course, bagamat nirespeto niya yung hari, sinabi niya rin yung kanyang personal integrity. Ito maganda kay Abraham, mini-maintain niya yung integrity niya, na hindi ayaw niyang mabahiran yung kanyang pangalan. Ito yung sabi ni Abraham, I will not take any thread or a sandal strap, kahit strap man lang yan, or anything that is yours. Sa'yo yan eh. Kung sa'yo yan, kunin mo. Yung sinamsang lang ni Abraham, along with his allied kingdoms, ay yung mga spoils of war na iniwan ni Kedorlaomer. But etong mga bumabalik, sinaoli niya. Kasi alam niya mahirap mag-umpisa. Walang-wala rin itong Sodom Kingdom eh. Walang-wala rin sila. 'Di ba? Dahil mahirap mag-umpisa, sige, sa inyo na lahat yan. Wala akong kukunin sa pag-aari nyo. Hindi ko pag-iinteresan yan. May mga tao pagka ginto na, magkaka-interest na. Minsan may mga tao na babaliw na, nawawala na yung pagiging matino, nawawala yung kanyang sanity. Pag ang usapan, pera, ginto, dangal, o karangalan, lupa. Di ba? Pag itong mga ito na ang issue, ay nako, minsan walang kamag-anak, walang kapakapatid. Pag pera na pinag-usapan, pagka lote na, lupa na pinag-usapan, pagkayamanan na pinag-usapan, pasensyahan na lang. But no, with Abraham, sabi ni Abraham, it is not ours, it's yours. It belongs to you, so take it. At ang sabi ni Abraham, I will take nothing but what our men have eaten. Kung ano yung kinain nila na siguro pati yung mga tupa na kinatay muna, gutom na galing sa digmaan, o yung mga kinatay na tupa mo, eto na lang, okay na kami doon. Kasi kailangan ko rin pakainin to mga tao eh. Yung iba, iuwi nyo na yan, yung kambing, yung baka, tupa, lahat ng mga alaga nyo, yung gamit ninyo, kayamanan ninyo, ginto sa inyo na yan. Bakit?
Kasi ayaw ni Abraham magkaroon siya ng utang na loob dun sa tao. Baka sabihin mo, kaya yumaman ako dahil sa'yo. Itong mga taong to, glory taker eh. Bagay, mag-ingat ho kayo sa mga taong glory taker. May mga taong sa halip na maisip niyang naging instrumento siya ng Lord kaya ka nagtagumpay. Sa halip na yun ang attitude niya sa loobin niya, sasabihin niya, kaya ka nagtagumpay dahil sa akin. Pag may mga ganun mga tao, iwasan nyo yun kasi baka mahatian ng Diyos sa kaluwalhatian. Anong sabi ng Lord? Isaiah 42 verse 8, I am the Lord and that is my name, and I will not allow my glory to be taken by anyone. Neither will I ever allow anyone, any idols to take glory from me. That's Isaiah 42 verse 8. I'm just quoting it. Kahit daw mga Diyos-Diyosan, ayaw ni God na makuhanan siya ng kaluwalhatian. Kailangan pure kay God lang, the invisible God. Sa Kanya mo lang ibigay ang kaluwalhatian, hindi kung kani-kanino pa, kung ano-ano pa na paraphernalia sa pagsamba. Sa Panginoong Diyos po lamang. So honoring God in your victory sometimes requires humility, selflessness, and commitment to God. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Help us, Lord God, to honor you sa mga panahong kami matagumpay, pinagpapala, tinutugon ng panalangin, iniingatan ninyo, pinalalakas, pinapagaling, pinupuno ng pangailangan. Help us, Lord God, to honor you and to thank you. One of the greatest problems why a civilization decays is when people forget to be thankful to the Lord. When people neglect the worship of the Lord, that's the start of their downfall. So help us, Lord God, to not to forget you, to always thank you, and to give what is due to you. Our time, our life, everything. Lahat ng biyaya nyo sa amin, hindi sa amin. Lahat ng meron kami, hindi rin sa amin. Lahat yan ay biyaya ninyo. Kung kaya't marapat lang na pasalamatan at parangalan namin kayo palagi sa aming buhay. Help us, Lord God, to honor you in our dealings. Like Abraham, when he was dealing with a king, he made it sure that his dealing honors you. Help us to honor you in everything that we do. Whether people see us or not, help us to honor you because you see everything in us. Even our hearts, nalalaman po ninyo. Thank you, Lord God, for what you taught us this morning. Help us to honor you in our victories. In Jesus' name, amen.